Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, they could resonate in but doesn't. So, ibig sabihin kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. The Moon, King of Swords, the Hierophant, Queen of Wands, the Devil. So, nakikita ko dito, tinatry mong i-control yung sarili mo ngayon dahil meron kang matinding pinagdadaanan ngayon, maybe sa current situation mo na tinatry mong piliin yung sarili mo, pero sa nakikita ko dito, nahihirapan ka na mag-move forward sa sitwasyon. Maaring nag-invest ka dito sa taong to, kumbaga lahat-lahat ibinigay mo yung pagmamahal mo sa taong to pero walang bumalik sa iyo. So ito yung nakikita ko na feeling mo ginamit ka ng taong to, inabuso ka, or kumbaga yung mga itinulong mo sa kanya, hindi man lang na-appreciate ng taong to. So nakikita ko rin, maaring na-involve ka sa isang third party situation, or maybe itong taong to nagkaroon ng third party. Ito yung reason kung bakit kayo nagkahiwalay, or maaring ginost ka ng taong to, hindi na nagparamdam. So depende sa inyong situation. Pero ang nakikita ko dito na na-feel mo na na-trap ka sa situation dahil nag-invest ka ng buong pagmamahal, or kumbaga umikot yung buong mundo mo dito sa taong to dahil pinakita ng taong to na ikaw lang yung pipiliin niya, pero bandang huli yung pangako niya sa'yo napako. Ito yung nakikita ko na hirap ka na kalimutan yung taong to dahil hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa ulit. The Hangman, sa nakikita ko rin, marami ka pa rin katanungan sa sarili mo na gusto mong masagot, or kumbaga magkaroon ka ng clarity dito sa situation kasi hindi mo alam kung bakit nagawa sa'yo ng taong to yung mga ginawa mo sa relationship, dahil alam mo sa sarili mo na ibinigay mo yung lahat-lahat, ibinuhos mo, pero bakit ganito yung binalik ng taong to sa'yo. So, ito yung nakikita ko na maraming gumugulo pa rin sa isipan mo. Three of Cups, na nakikita ko rin, iniisip mo bakit masaya na yung taong to. Kumbaga, hindi man lang siya nag-regret sa mga ginawa niya. Ikaw dito, nahihirapan ka, kumbaga nakakaranas ka pa rin maybe ng anxiety, depression, or hindi ka makatulog na maayos dahil nag-iisip ka pa rin, nag-hope ka pa rin, umaasa na maaring maayos pa rin or mabago itong sitwasyon nyo. Kaya lang, sa kabilang banda, maaring naririnig mo or merong naghahatid sa'yo na itong taong to happy na, pinapakita sa social media na masaya na siya, kumbaga hindi man lang nakita ng taong to yung nararamdaman mo. So, ito yung nakikita ko na marami kang gustong malaman or itanong dito sa taong to kung nagsisisi ba siya sa ginawa niya sa'yo. Pero sa nakikita ko dito, Eight of Pentacles, na nakikita ko na pinipilit mong ibalik sa sarili mo yung pagmamahal na ibinigay mo sa taong to, although hindi mo alam kung ma-overcome mo ba itong nangyari dahil naubos ka. Kumbaga, walang natira sa'yo. Ito yung nakikita ko na maaring nag-invest ka rin financially, emotionally. So, ito yung sinasabi dito na matatapos rin itong pinagdadaanan mo, although masakit lang na makita mo na
itong taong to parang walang pakialam sa nararamdaman mo ngayon dahil maaring pinapakita niya lang sa social media na masaya siya pero deep inside, yung taong to takot mag-isa. Takot harapin yung emosyon niya dahil hindi sanay yung taong to na harapin yung kalungkutan niya. Kaya sa nakikita ko dito, patalon-talon ito sa isang rebound relationship kasi natatakot ito na harapin itong nangyayari sa sitwasyon niya at gusto niyang maibsan itong kalungkutan niya. So, ito yung sinasabi dito na may pagka narcissist or toxic yung taong to dahil more on self niya lang yung iniisip niya dito. So, tingnan natin kung ano ba yung iniisip ng taong to sa'yo ngayon. Knight of Wands, sa nakikita ko dito, iniisip pa rin ng taong to na mag-aantay ka pa rin, maghahabol ka pa rin sa kanya. Pero sa nakikita ko, hindi mo gagawin ito dahil pagod ka nang magmakaawa dito sa taong to dahil maraming beses mo na tong binigyan ng chance. Kung iba sa inyo, paulit-ulit kayong binetray, in-involve sa isang situationship. So, sa nakikita ko dito, hindi nyo hahayaan na paulit-ulit kayong masaktan sa taong to. Pero sa nakikita ko, iniisip ng taong to na mag-aantay ka pa rin sa kanya at bibigyan mo pa rin siya ng chances. So, ito yung sinasabi dito na wala tong pakialam kahit makasakit siya dahil ang iniisip niya lang na maibsan yung kaligayahan niya lang. So, tingnan natin kung may possible ba na mag-reach out pa rin yung taong to sa'yo. The Justice, na nakikita ko dito, possible pa rin na magkaroon ng separation ito dito sa naging karelasyon niya, dito sa pinili niyang tao. Pero sa nakikita ko dito, ibebetray ka pa rin ng taong to. Maglalay pa rin to sa'yo, hindi pa rin to magsasabi ng totoo. At ang nakikita ko na maaring suyuin ka ng taong to, kaya lang masasayang lang yung pagmamahal mo na ibibigay sa taong to dahil sa kanya lang maiisip ito dun sa time na ayaw mo na siyang tanggapin. Dahil sa ngayon, nagmamataas yung taong to, mataas yung tingin niya sa sarili niya na akala niya mag-aantay ka, maghahabol ka sa kanya, magmamakaawa ka para lang bumalik siya. Pero sa nakikita ko dito, once na matapos na itong pinagdadaanan mo at ma-realize mo na hindi deserve ng taong to ng pagmamahal mo, sa tingin ko, magpapasya ka rin or magdedesisyon ka rin na tapusin na itong sitwasyon mo dito sa taong to dahil ayaw mo na rin na maranasan pa itong nangyari sa'yo. Kumbaga nagkaroon ka na ng trust issue dahil iniisip mo kung ibibigay mo ulit yung pagmamahal mo dito sa taong to na sinayang lang. At sa nakikita ko, alam mo rin yung sitwasyon dahil mararamdaman mo, may doubt ka sa taong to at magsisinungaling pa rin at hindi pa rin siya magiging honest sa nararamdaman niya. Pero yun ang nakikita ko dito na gusto pa rin ng taong to na magkaayos kayo. Kaya lang, hindi ko nakikitaan na magiging totoo sa'yo to dahil nga ang iisipin ng taong to yung sarili niya lang. Na kapag wala na siyang or kumbaga wala nang tumanggap sa kanya dahil ginawa niya rin doon sa pinalit niya sa'yo yung betrayal or cheating. Sa nakikita ko dito, iwiwin baka na naman ng taong to. Kasi ang iniisip niya, andyan ka lang palagi. So, hindi worth it na mag-antay ka o mag-hope ka sa taong to. Kung sa tingin mo, need mo ng closure, then yung closure na pag nag-reach out yung taong to, siguro yun ang gawin mo na makapag-usap kayo. Pero sa tingin ko, yung bigyan mo ng chances yung taong to, maaring obserbahan mo na kung may pagbabago sa kanya. Pero kung sa tingin mo na
mabigat pa rin yung loob mo, hindi mo pa rin kayang harapin or hindi mo pa rin kayang mapatawad yung taong to, sa tingin ko hindi mo na kailangan pang makipag-usap sa kanya dahil maaring mahirapan ka lang ulit mag-umpisa o mag-move forward. Pero yun ang nakikita ko dito na magre-reach out pa rin to kung wala kang gagawin na magmakaawa sa kanya. Kaya lang, sa time na yon na hindi na okay siya or maaring nagkaroon sila ng conflict ng kanyang piniling karelasyon, ito yung nakikita ko na babalik ito at kapag okay na siya, nasuyo ka na, naging okay na ulit kayo, saka ka na naman niya ulit ibebetray. Ito yung isipin mo na hindi dahil sa second time na pagbibigay or third time na bigyan ng chance yung isang tao, ganun pa rin yung love. Maaring yung situation nyo ay ito'y lesson na kailangan mong ma-realize na hindi mo kailangan yung taong to sa buhay mo, lalo na kung pinahihirapan ka. Dahil kung mahal ka ng taong to, in the first place, hindi niya gagawing i-betray ka. Papagaanin niya yung sitwasyon mo at rerespetuhin ka ng taong to. Pero sa nakikita ko dito, sa temptation na pinasukan ng taong to, mahirap para sa kanya na let go yung sitwasyon dahil nasanay yung taong to na paulit-ulit niyang ginagawa ito. Maaring sa past, bago ikaw yung naging karelasyon ng taong to, nagkaroon ito ng mga betrayal din. So, paulit-ulit lang yung cycle na nadala niya lang sa relationship nyo hanggang sa nag-end yung relationship nyo, ganun pa rin. So, sa nakikita ko dito, possible na may kadiling kayong Capricorn, merong air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Possible din water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. So, depende sa inyong kadiling. So, ito lang yung nakikita kong message dito. At kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit. At see you soon!